Good morning, graduates. Good morning. Mas maganda pag lakas eh. Yan. Nakikita na rin sir. Kita-kita yun. Parang ano po ito, kanya-kanya. Kamusta po? Kahit maulan, no? At yun po, ako po yung magpapakilala po sa mga bago po. Yan po, ako po si Joshua Cabrera, ang owner po ng Red Shell Aqua Farm. Yan po, paano ba ako napunta sa Pag-Alimango? Ako po yung napunta sa Pag-Alimango since 2006 po hanggang 2019. Ako po isang tauhan muna po ako, naging tauhan muna ako sa mga Bebe Pampanga since 2006 hanggang 2019 po. Sa edad ko pong 21 years old lang po yun. Ako po inaral ko talaga paano mag-alimango po. Simula po sa mga maliliit na alimango, sa crablets, sa pagpapasaboy ng pagkain po, then sa panghuhuli po, at sa pagbebenta po nito is pinag-aralan ko po talaga. Sabi ko sa sarili ko, hindi habang buhay, tauhan lang po ako. Kailangan iangat ko rin po yung sarili ko. Kaya nagpursige po talaga ako at pinag-aralan ko lahat po yun. Tagal po noon, 2006 hanggang 2019 po. Kaya 2017 po, nung nag-suggest po ako sa amo ko ng vertical mud crab fattening. Ito po yung nagpapataba tayo ng alimango sa system po natin. Or tinatawag na RAS. At yun po, 2018 po, nung nag-suggest po ako nun sa amo ko, 2017, simula po nun, dumoble o umimple sa isang taon, kaya pong mag 100 million ang kita niya. Kaya 2018 po, nung na-promote po ako bilang manager. Siyempre po, mataas na yung posisyon ko. Yung sweldo ko, tumaas kahit konti, pero hindi po sakto sa trabaho ang binigay po sa akin. Kaya ako po yung humingi po ng salary increase sa aking amo, kasamang palad po hindi po ako napagbigyan. Bakit po? Kasi hindi niya po nakikita yung effort ko. Nasa ibang bansa po kasi yung amo ko eh. Kumbaga, tanggap lang po siya ng tanggap ng binibigay doon. Papadala kami, kaya ganyan lang, tanggap lang po siya ng tanggap. Kaya 2019 po, nung nag-resign po ako sa kanya, at pinayagan naman po niya ako, then nagkaroon pa po ako ng back pay sa kanya, kasi matagal din po ako sa kanya eh. Back pay po, sahod ko, naiipon ko naman, yun po yung pinanimula ko sa Naik Cavite. Yung sahod ko at back pay ko. Simula po na po ako sa 50 kgs, 100, 200, 300 hanggang sa nakabili po ako ng mga farm sa Pangasinan po. Kaya hanggang sa ngayon po, nag-aalimango pa rin po tayo. Ayan po. Sa pag-aalimango kasi is meron po tayong dalawang way para kumita po. Ito po yung tinatawag nating growing at yung fattening. Dito muna po tayo sa growing po. Sa growing po is nagpapalaki po tayo dito ng langaw, yung tawagin. Ganun po talaga kalilit, kaya tinawag siyang langaw kasi liit lang po siya ng langaw talaga. At halimbawa po, meron po tayo isang baby langaw po. At ito po ay nabili po natin ng 1 peso hanggang 7 pesos. Halimbawa na lang po, nabili po natin siya ng 3 pesos na lang po. Then yung isang baby alimango na to, ilalagay po ito sa crab pan. At tumatagal lang po siya ng 3 to 4 months. Sabihin po natin 4 months na po. Then, kapag tumagal po ng 3 to 4 months, ha-harvestin na po yan. Ang pinakamababang timbang na lang po, halimbawa, is 200 grams. Na-harvest po natin. Mga ganyan na po kalalaki yun. 200 grams, 300, 400, hindi po pagdagtantay yung sukat ng timbang po nila. Halimbawa po, sa 200 grams na lang. Ang 200 grams po, is nabebenta po yan ng 120 to 180 ang kada isa. Laki po nagtubo. O, sabihin po natin, halimbawa, 100 pesos ko na lang po nabenta yan. 3 pesos po yung puhunan, after 4 months may napagbenta po 100 pesos. Kumita po ba? Kumita po. Kahit 97 pesos po, meron na rin po. Maganda na rin kita yun. O halimbawa naman po, samahan naman natin siya ng mortality rate. Lahat naman po ng business may mortality po. Yan. Halimbawa sa mga baboy, kambing, aso, manok. Joke lang po yun. Sa mga mortality rate po yan. Sa alimango rin po, meron din po. Doon sa 9 hectares ko po, 10% to 20% lang po ang mortality rate natin doon. Halimbawa po, meron po tayong 1,000
baby alimango. At ito po yung nabili po natin sa halagang 3 pesos, bali 3,000 po. Then yung 1,000 na yan, lalagay po sa crab pot, tumatagal po siya ng 4 months. After 4 months po, kapag hinarvest, meron po yan timbang na 200 grams. At 200 grams po, nabibenta po ng 100 pesos po ang kada isa. Halimbawa, 100 pesos times 1,000 pieces, meron po tayo na pagbentahan na 100,000. Sa 100,000 po ba, ito na po ba yung kita natin? Hindi pa rin po. Kasi pasok pa po dito yung mortality rate. Doon sa farm ko nga, 10% to 20% na po. Halimbawa, 30% po. 30% minus 1,000, meron na po tayong 700 pieces na alimango po. At ito po yung nabenta na lang halimbawa ng 70,000 na lang po siya. Sa 70,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa rin po. Kasi pasok pa po dito yung expenses po sa mga nag-aalaga po ng alimango natin. Kasi kung ako lang po, hindi ko kakayanin yan. Kaya may mga bantay po tayo at may mga transpo at yung mga feeds po nila. O halimbawa po, ang linis na lang natin dito is 35,000. 3,000 po yung puhunan after 4 months, ang pagbentahan po is 35,000. Kumita po ba? Yes po, kumita po. Kumita po tayo ng magiging 10%. 10 times. Parang 10 times po. Ngayon po, may tanong po ba sa growing? Wala po ba? Yan. Sa mortality rate, sir, paano ba nagkakaroon po ng mortality rate? Yan. Nagkakaroon po tayo ng mortality rate minsan po sa tubig kapag temperature, nagbabago-bago po yung init at lamig ng tubig po. At kapag naglalagay dapat po tayo ng tubig, ina-acclimate muna natin sila bago natin ilagay sa farm. Para po masanay muna po sila doon sa klima ng tubig. Kaya po ba, halimbawa ako, nakatira po ako sa malamig na lugar, tapos dinala ako sa Pilipinas, napakainit, or sa ibang bansa na napakainit, ako po ba hindi magkakasakit? Magkakasakit po tayo. Ganon din po sa alimango, ina-acclimate po natin kasi ipapasanay natin sa kanya yung tubig dun sa farm na yun para hindi po siya mataas ang mortality rate. Hindi rin siya mamatay. Yan. Sige. Doon sa, let's say, 1,000 pieces. Ilang square meter yung... Sa 1,000. Kasi sa isang hektarya po, kaya po 15,000 eh. 15 to 20 po, isang hektarya. Yan po, kung wala na pong tanong sa growing, dako naman po tayo sa crab fattening. Sa crab fattening naman po, ano po ba ginagawa dito? Sa crab fattening po, dito po yung nagpapataba naman po tayo ng alimango. At bumibili po tayo sa mga nag-aalimango rin ng, halimbawa, may payat sila. Nabibili po yung payat na yun ng 200 to 600 per kilo. O halimbawa po, meron pong 200 grams, nabili natin 200 grams. Para po makabuo tayo ng 1 kilo, kailangan po natin ng 5 alimango para i-cost po siya ng kg. 1 kg. Ito po, is nabili po natin halimbawa ng 200 pesos na lang per kilo. Meron po yung ganyan sa mga, itong 200 pesos na dito matataba. Puro rejected talaga, walang kalaman-laman po. Kaya mababa po yung presyo niya. Halimbawa po, nabili po natin siya ng 200 pesos. Then, yung 5 alimango na to, ilalagay po sa crab pan at tumatagal lang po siya ng 3 to 4 months. At 2 to 3 weeks lang po pala, sorry. 2 to 3 weeks lang po siya sa loob po ng crab box po natin or fattening boxes. Ayan. Then, after 2 to 3 weeks po, kapag hinarvest na to, meron na po yan 300 grams. Kadagdagan na po siya ng 100 grams po. Then, yung 5 alimango po, 300 times 5, meron po tayong 1.5 kilo po. Then, hindi lang po yung timbang ang tumataas po dito. Kapag ka-export quality na po yung alimango ninyo or fully loaded na po sa pot, na ano na po siya, tumataas na rin po yung presyo niya. Umabot na po siya ng 1,000 per kilo or mahigit pa. O halimbawa na po, nabenta po natin siya sa 1,000 per kilo. 1,000 times 1.5 meron po tayo ng pagbenta na
1,500 po. Halimbawa, may expenses po, 500 kasi sa feeds. O sabihin na lang po natin, ang benta natin is 1,000. Kumita po ba tayo? 200. After 2 to 3 weeks, may napagbentahan po ng 1,000. Kumita po ba? Ngayon po, may tanong po ba kayo dito sa patining? Ngayon po, sa patining naman po, wala po tayong bihira po siyang mamatay din sa patining kasi 2 to 3 weeks lang naman po siya inalagaan. At kapag naglalagay din po ako ng alimango sa ating mga crab box, nag-acclimate din po ko niyan. Pinapasanay ko sila doon sa tubig doon sa system natin. Papatak-patak mo lang sa kanila. Parang kung may drops ka nga, maigi. Papatak mo lang sa likod nila. Bago natin ilagay po sa system natin. Dahil inaano po natin yan, dinidisinfect din po sila. Kung hindi kasi natin alam kung may dala po yung sakit or may mga bakterya po. Kaya ako po ingat na ingat talaga sa farm natin. Ngayon po, may tanong pa po ba? Sir, kasi Sige. ano yung pinapakain niya? Yung, ang pinapakain po natin dito, pwede po dito yung mga talaba, alam niyo po yung talaba, mga seashells. Pwede po yun. Pwede po natin pakainin. Pero ang pinapakain ko po dito, isda na po. Mga trash fish po, kumbaga yung mga lamog na isda po. Kasi po ako, malapit po ako sa port. Kaya nakakabili po ako doon ng mga lamog na isda na 20 pesos to 30 pesos per kilo. Kasi ang alimango po ayaw po ng freeze yung pagkain nila. Ano yung lamog na pala doon? Kasi pag ano po yung mga galing po sa freezer, ang lamig po nun eh. Pagka binigay mo sa kanila, hahawakan nila pero hindi nila kakainin yun. Hinihintay pa nilang lumambot talaga. Kaya mas maganda po yung fresh talaga. Pagka inabot mo sa kanila, isusubo agad sa kanila, kakainin agad po nila yun. Lalo ngayong mga alimang talagang napakalalaki po. Natako po kumain. Isang araw ay yung umubos ng 2 isda. 3. May mabilis mo. Kailangan pag samahin niyo po ng pagkain, bigyan niyo lang po ng bigyan. Hanggat gusto po nila. Sir, ano yung tanong mo, sir? Sir, pag nag-disinfect po kayo ng alimango, may chemicals po yun? Or... Alam mo po? Pag nag-disinfect po kayo ng alimango, may chemicals po yun? May nilalagay po tayong powder doon. Hindi isa po yung disinfection? Hindi po, may ano lang po yun, may timba po sila doon. Dinidisinfect lang po ng 5 to 10 minutes po. Nalimutan ko yung pangalan Nalimutan ko yung pangalan pa this po. Yun po, kapag nag-disinfect po tayo, hinihiwalay muna natin sila. Hindi natin sila sinasama muna doon sa system natin kasi baka may dala nga po sakit. Para doon nila i-release sa tubig na yun. Then pag tapos na 5 minutes or 10 minutes, tapon nyo yung tubig. Lagay mo na sila sa system nila. At ang alimango po, pag nilagay po sa loob po ng crab box, hindi mo na po makain po yan. 2 to 3 days po hindi ko makain yan. Parang sinasanay pa nila yung katawan nila. Parang namamahay ko kumbaga sa isang tao. Ganun po. Nag-adjust pa siguro dyan. Opo. Parang stress pa sila. Yan po. Sino ba may tanong pa sa ating patining? Kung wala na po, sino po dito gusto pa mag-alimango po? Yung kung sino po may mga oras po para mag-alimango pa. Ganun po yan. Ang unang requirements po dito, kailangan po, meron po kayo doon sa number 1, kailangan nyo po ng hekta-hektaryang crab pan. At hindi lang po basta-basta hekta-hektaryang crab pan. Kailangan po ang water source nyo po dito is brackish water. Ano po ba ang brackish? Ang brackish water po, ito po yung halong tubig, alat at tabang. Hindi po siya matabang, hindi po siya maalat, kundi katamtaman lang po, nasa gitna po ng alat at tabang po yan. Ngayon po, at number 2 na requires po dito yung bantay. Kailangan po yung bantay is pagkakatiwalaan niyo po. Kasi kapag may bantay sa lakay, sasabihin sa'yo, Sir, 50-50 yung mortality rate eh. Baka mapapasabi yan sa rin, tagal ko nang galing mga, ngayon ako nang 50-50 ah. Di ba po? Kumbaga, ikaw lagi nag-aalaga, tapos sabihin sa'yo ng bantay mo bago, Sir, 50-50. Tapos yung... Ganyan lang po. Ngayon po, sa number 2 naman natin, doon sa crab fattening. Sa crab fattening naman po, kailangan nyo dito ng oras. Yan po talaga importante, kahit doon naman sa number 1 oras po. Kasi po sa crab fattening natin, kailangan every 30 minutes, i-check nyo po yung box kung ubos na po yung pagkain. Bakit po? Kapag hindi niya po inubos yun, at nabulok po yung pagkain doon, magkukos po yun ng ammonia. Malalason po yung
tubig natin. Kaya baka magkamatayan po yung ating alimango. Hawa-hawa po yun kasi isang system lang po yun eh. Kaya kailangan po every 30 minutes i-check nyo po. Kapag gusto po kumain ng alimango, bigyan nyo lang po ng bigyan para maging kwarta po agad. Ngayon po, kapag oras po, kailangan yan. Hindi nyo po pwede na papasok kayo. Pag uwi ninyo, patay po yan. Kailangan talaga focus po kayo pag nag-aalimango. Ngayon po, sino po ba dito gusto pa mag-alimango? Totoo lang po ito sa totoo lang po, napakasakit, mas makasipit man. Alam niyo po yung ito. Alam niyo po ito, kaya niya basahin ito. Totoo lang, daliri pa kaya natin. Lalo-lalo na pag mali na ito, pag ito nasipit po talaga. Ang malaki po, ang malaking alimango pag nakasipit, putol. Kapag ang maliit nakasipit, dugo. Mas matalas po kasi yung ano nun. Dun sa pagkala ko yun, ilan yung tao yung nilay? Bali po sa mga tawa naman natin sa fish pond po. Isa naman po yan, bali tagtatlo po sila kasi nagpapakain lang naman po yan sila eh. Sabi-sabi. Opo, sabi-sabi lang din. Pag nag-harvest po, doon tayo magbubulto na marami. Yung nakalagay sa box na gano'n? Doon po, marami po kasi doon. 6 po kami doon. Iba pa yun. Opo. Iba po yun. Mas marami po doon kasi bawat isang box, yung 1,000, ang laman nyo po is 500. Sa isang araw po, nagpapakain ko, halimbawa sa umaga pa, alas 6. Matapos kayo mga alas 12 na po. Magpakain. Paggabi lalo, patakaw po ang alimango. Ilang beses pa pinapakain? Ilang beses po, umaga at gabi po. Ngayon po, huwag na po kayo malungkot kung wala kayong time para mag-alaga po ng alimango. Dahil sa ipapakilala ko sa inyong negosyo, siguradong kikita po kayo kahit busy po kayo sa ibang bagay, may trabaho po kayo, or may gusto kayong puntahan. Bakit po? Kasi po ako na po ang mag-aalaga para sa ating lahat. Ang gagawin nyo lang po, is mamumuhunan po kayo at ako po ang mag-aalaga, then magbebenta. Kapag napagbenta na po tayo, maghahati po tayo bilang financer at si Rachel po na nag-aalaga ng alimango. Ito po yung mga langaw, tsura ng langaw. Mas maliit pa sa langaw, ito po. Ako po kasi, ang binibili na po natin, katulad po niyan, yung crablets po kasi is almost 2 months na po yun. Kaya pagka nilagay po natin sa tubig po yun, pwedeng tumagal po siya ng 3 months na lang or 2 months po. Depende po sa pagka-alimango po talaga. Kapag tinesting po natin, manghuli po tayo ng mga ilang piraso, kapag alam natin mga good size na po talaga, harvesting na po yun. Yan, sa RAS system po natin, ito po yung, ibig sabihin po na RAS, yung Recirculating Aquaculture System po. Halimbawa po, nandito po yung water pump ninyo. Ihigupin po ng water pump yung tubig, then naakit po yun sa mga PVC na po na yan. Then sa pinakataas po ng PVC, meron po mga butas po yan. Para po, doon po lalabas yung mga hinigup ng water pump, doon po lalabas yung tubig. Then, isisirit niya po yun, ibabagsak niya po yun doon sa boxes po, ng mga nasa baba po nakapack. Ang isang box po kasi, meron po yung butas at meron po yung PVC sa loob na 2 inch lang po yung taas. Kapag hindi po natin pinutasan yan, mapupuno po ng tubig yan na maapaw po yan. At makakawala po yung alimango. Kaya 2 inch lang po yung taas ng tubig niya, ang alimango naman po, kahit wala po sa malalim na tubig, buhay po yan. Kaya kapag tumaas na po yung tubig doon sa 2 inch, mag-overflow na po yun doon. Babagsak na po yun sa pangalawang box po natin. Ganon din po sa pangalawang box, may 2 inch din na taas. Hanggang sa umabot sa pangatlo. Sa pangatlong box po, meron na po tayo nakabang na alulod po dito. Para saan po yung alulod? Para po dyan po dadaan yung tubig para pumunta po doon sa unang filtration. Kasi sa unang filtration po, nandiyan po yung net, pansala po ng solid waste, then yung mga bato, yung mga ulit po, lahat na nagpapalinis po ng tubig nandiyan po sa ating system. Then hihigupin na naman po ni water pump yung malinis na tubig, then babagsak na naman po sa mga boxes. Dadaan naman po yung maduming tubig, lilinisin na naman po ng filter. Kaya paulit-ulit lang po yung cycle po ng ating tubig. Kung sa ano naman po, kung tatanungin nyo ko kung nagpapalit po ako ng tubig, nagpapalit po ko niyan 30%, 20% to 30% lang po. Kasi mamamatay po yung mga natin good bacteria pag inubos natin. So yung water niyan, brackish din. Yes. Ang tubig din po natin yan is brackish water din po. Ako po kasi malapit po ako sa dagat, then may deep well po tayo. Kaya kapag nag-mix na lang po ako ng tubig,
May pan-check po ko niyan yung retractometer. Sa nilili po. Tabulol, retractometer. Yan po, sa Daig Cavite, makikita niyo po yung permit po natin. Nandiyan po yung SEC, DTI, BIR, MES permit at BPAR. At barangay permit po, ang pinaka-importante po yung BPAR. Kasi nag-deliver po tayo. Ito naman po yung nag-prepare po ako ng pagkain ng alimango. Dito pa lang po sa pag-prepare po ng pagkain ng alimango, abutin na kayo ng siyam-siyam. Kasi tatanggalin niyo po yung hasang eh. Kasi yung hasang po, mabaho po sa tubig yan pag nabubulong. Yung ano natagal naman nila. Pati tinig po kain nila. At napalabas din po tayo kay Mark Logan. Tapos yung pagtatali po ng alimango, ito rin po yung video. Papanood ko po sa inyo mamaya kapag may time pa tayo. Then sa Pilipinas po, may 4 na klase po ng alimango po. Ito po yung tinatawag na king crab, red crab, at native crab, green mud crab po. Ang pinapalanin po itong 3. Si green mud crab po kasi matagal po tumabayan. At may 3 gender din po tayo. May lalaki, babae, lalaki, babae, bakla. At ang pinaka-masarap po sa kanila yung bakla. Opo. Yan. Kasi ito pong alimango na to, ang tawag talaga niya tunay is dalagang alimango po. Nasa kanya yung mga solid na aligay. Yung kulay orange po talaga. Kapag babae po kasi mga may dilaw na po yan. Sa lalaki naman puro meat, pero may konting aligay rin. Ito paano. Ito po yung cycle po ng ating alimango. Ito po yung mga yung mga baby alimango. Tapos crablets, ganyan na po kalaki. 2 months old na po yan. Ganito. Tapos ang ginagawa po namin dyan pagka hinuhulog namin, tatanggalan muna ng sipit para mabilis po yung pag-mold niya. Para mabilis palit ng bahay para mas malaki agad. Ano ba yung sipit na pag naman? Gugro ulit yung sipit nila kung tinanda? Po? Tutubuan ulit ng pang-sipit? Opo, tutubuan ulit kapag nagpalit po sila ng bahay. Sir, kahit malaki na nagpapalit pa rin ang sipit? Yun lang, siyempre sa atog po natin mga tao, kapag tumanda na tayo, mihina rin po yung ano natin. Sila kasi mihina rin po, kaya hindi na po yan na tumutubo. Kaya kapag naputulan po ng sipit yan, rejected na po yan. Kung bababa na po yung price ng alimango pag rejected, hindi na siya magiging quality kahit mataba po yan. Kahit yung pinakadulong na lang, ito lang mapuputol dyan, yung pinakadulong, rejected po yan. Kaya po ba, nakain kayo sa restaurant na mamahalin? Kasi isa-serve sa inyo, putol kulang ng sipit. Siyempre, imbis na ma-hybrid kayo sa kakainin nyo, ma-hybrid kayo sa taong nag-serve sa inyo. Ngayon po, dito na tayo sa ating kitaan. Sa kitaan po natin is meron po tayong 4 na plan. Ito po yung tinatawag natin weekly, monthly, 4 months, at 8 months. Unahin po natin si weekly. Si weekly po is weekly plan. Kumbaga, every week po siya makakasip ng inyong profit. Then, kapag monthly plan po yung pinili nyo, every month po papasok po yung profit. Every month po, pwede nyo withdrawin po yun. Kapag 4 months lucky naman po, ibig sabihin, ika-4 months po yung makakapasok yung profit at capital ninyo. Kung 8 months naman po, 8 months po siya, papasok din sa inyo yung profit at capital ninyo. Unahin po natin si weekly. Si weekly po is meron po 2% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 2% po ng 50,000 is 1,000 pesos po kada isang linggo. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po kayo magiging profit na 24,000. Then after 24 weeks, i-return ko sa inyo si 50, kaya total of 74,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ito po yung lumalaki yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron tayong 2.5%, deposit tayo 0.5. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 2.5% po ng 100,000 is 2,500 po kada week. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po kayo magiging profit na 60,000. Then, after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 160,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Kapag 1 million po, 3.5 na po siya. Pag 5 million, 4% na po. Ngayon po, may tanong po ba kay weekly?
So hanggang 5 million pa lang limit niyo siya sa weekly. Yes po. Kapag tumasok sa 5 million, 4% pa rin po siya. May tanong po ba? Malinaw po? Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Maganda. Yan po, dako naman po tayo kay monthly income po. Kay monthly income naman po is meron po tayong 12% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 50,000. Bali, ang 12% po ng 50,000 is 6,000 po kada isang buwan. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 5 buwan, meron po yung magiging profit na 30,000. Then, after 5 months po, ibabalik ko sa inyo is 50, kaya total of 80,000 sa loob lang po ng 5 buwan po. Then, lumalaki po yung percentage nito, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 14%. May bonus na tayo 2%. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 14% po ng 100,000 is 14,000 po kada sa buwan. Victory sabi ko. 14,000 po kada isang buwan. Kung iipunin niyo po ito sa loob po ng 5 buwan, meron po yung magiging profit na 70,000. Then, after 5 months po, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 170,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Kapag 1 million po, 17% na po. Pag 5 million, 19% na po siya. Yan po, question po kay monthly. Wala naman po. Maganda po ba ang kitaan kay monthly? Yan, malakas ko diyan. Yan po, dako naman tayo sa mga lucky natin. Kay lucky naman po natin, meron po tayong 120%. Ang pagkakaiba naman nito sa unang dalawang nabanggit ko sa inyo, hindi po kayo dito kikita ng weekly at monthly. Kundi isang kitaan lang po sa loob lang po ng 4 na buwan. At ang advantage niya po, mas malaki po yung percentage niya. Bakit po? Mas napapaikot ko po yung profit at capital ninyo. Yan po. At minimum niya po is 10,000 hanggang 90,000 po. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 120% po ng 50,000 is 60,000 po. Last, ibabalik ko po sa inyo si capital na 50, kaya total of 110,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Ito po, lumalaki po yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron tayo 150% po. May bonus na po siya, 30%. Halimbawa po, ang kapital mo is 100,000. Bali, ang 150% po ng 100,000 is 150,000 po. Plus, ibabalik ko po sa inyo si 100, kaya total of 250,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Kapag 1 million po yung kapital nyo dito, meron na po siyang 190%. Kumbaga, ang 1 million ninyo po sa loob po ng 4 na buwan, magiging 2.9 po. Parang times 3 po. Ngayon po, bago tayo dumako po sa 8 months natin, kay 8 months po kasi is meron pong 1,000%. Ngayon po, ito po yung computation po yan. Halimbawa po, ang capital mo dito is 100,000. Hindi ko na po gagamitin si million ha. Di ba yung 1 million po nagiging 2.9 after 4 months? Parang times 3 na po. Ngayon po, halimbawa 100,000 po, times 3. Equals po siya ng 300,000 sa loob po ng 4 na buwan. Ngayon, kung 4 months po yung pinili ninyo, yung 300,000, pwede nyo na agad withdrawin po yan. Ngayon, ginawa ko yung 300,000 na pag-isip-sip ninyo, wala pa lang pagagamitan nito. Pasok ulit kay Sir Josh, para po, ang gagawin niya, yung 300,000 magiging puhunan po ulit in 4 months po. 300,000 times po, ay times 3, meron na po siyang 900,000 sa loob po ng 8 months na po. Dalawang cycle na po siya. Meron na po siya 900% sa loob po ng 8 buwan. Pero po, kung pipiliin nyo po si 8 months, kaya 8 months po kasi is meron pong 1,000%. Bakit po? Dalawang cycle na po siya, kaya binigyan ko po kayo ng bonus na 100%. Halimbawa po, ang capital,
ang minimum po nito is 10,000. Halimbawa po, capital nyo dito is 50,000. Bali, ang 1,000% po ng 50,000 is 500,000 po. Plus, ibabalik ko po sa inyo si 50, kaya total of 550,000 sa loob lang po ng 8 buwan. Ngayon po, may question po ba kay 8 months? Sobrang laki ng 1,000. Opo, dalawang cycle na po kasi siya. Ito po, tatanungin niyo sa akin kung may kinikita po ako. Ito po yung sagot dyan. Dito po, is meron po tayong 3,000 halimbawa na kapital. Tapos, 3,000 after 4 months, may napagbentahan pong 35,000. Parang times 10 na po. Ngayon po, every 4 months po, ilan po yung binibigay ko sa inyong times? 3. Meron po sa akin times 7 po natira. Kung dalawang cycle po yun, times 6 po sa inyo, times 14 po sa akin. Kasi pasok pa po sa akin yung mortality rate at yung ibang expenses po. Tama pa po ba? Ngayon po, assurance. Assurance po, welcome na welcome kayo sa farm ko. Sa Naik, sa Pangasinan, sa 8 hectares, 9. Pwede po kayo pumunta doon anytime po. Basta pa magpapa-schedule po kayo kapag pupunta po kayo. Minsan po kasi may appointment ako sa labas. May kausap po ako na customer. Yan po. Saan yung ginedita yung mga produkto? Export. Sa bansa. Bali po, may dinadalaan po tayong middleman. Si middleman po ang bahala mag-dispose sa ibang bansa po. Hindi rito sa mga restaurant. Hindi po natin alam. Pero ako po, nag-dispose din po ako dito sa mga restaurant. Ngayon po, may tanong po ba kay 8 months? Wala naman po. Ako po magtatanong, maganda po ba ang kitaan kay 8 months? Maganda po ba? Yan po. Ngayon po, wala na kayong tanong. Tapusin muna natin ang presentation. Sino po ba dito nakakilala kay Ninong Warren Buffett? Yun po lang Miller Manager. Opo, doon ako natuto. May Ninong Warren Buffett po. Bakit po sinawag? Si Warren Buffett po kasi, isa sa pinakamagaling na investor sa buong mundo. Bakit po nasabi? Kasi si Warren Buffett po, hindi na po yan nagtatrabaho para kumita ng pera. Ang ginagawa niya po, ang pera, nagtatrabaho para kumita po siya ng pera. Sa madaling salita po, may pinagbibigyan lang po siya ng isang company, para yung company na yun, yung nagtatrabaho para sa kanya. Meron pa po yung isa, yung lahat ng itlog niyo po, huwag mo ilalagay sa isang basket lang. Kumbaga lahat po ng kapital ninyo, huwag mo ilalagay sa isang company lang. Halimbawa dito kay Rachel, nakilala niyo po si Rachel, pwede po kayo dito mag-start ng 1,000. Kaya kung nakita niyo pong maganda po si Rachel, pwede niyo pong dagdagan. Kaya yun po. Sino po ba dito gusto habang natutulog po, kumikita po? Taas na ng kamay. Sino pa dito gusto habang nasa bar, kumikita pa rin kayo? Kahit may hangover, kumikita pa rin po. Nasa galaan po, may kasamang pamilya, kumikita pa rin po. Sa madaling salita po, ako po magtatrabaho para sa ating lahat. Then, ngayon po, ulitin ko po sa inyo, ako po si Joshua Cabrera. Wag na wag po kayo mayang lumapit sa akin para mag-start po yung kapital ninyo. Then, yun po kung sino po yung mga may katanungan po, wag po kayo niyang lumapit sa akin, hindi po ako nangangagat, hindi po ako nanginipin. At maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat and more power and more clubs po. Shoutout po sa mga viewers natin sa ibang bansa po.